Kung akala nyo lahat ng pulubi ay naghihirap, magugulat kayo sa mga kwento ng mga taong ito. Narito ang 10 pinakamayayamang pulubi sa mundo. Unang pwesto, Simon Wright. Si Simon Wright ay isang profesional na pulubi mula sa London. Araw-araw, 8 oras siyang namamalimos sa lansangan ng London kasama ang kanyang aso. Ang paborito niyang lugar ay malapit sa isang NatWest ATM at railway station kung saan libu-libong tao ang dumadaan. Nakakabuo siya ng halos 50,000 pound o 3.5 million Philippine pesos kada taon. Pero huwag kayong magugulat dahil umuuwi siya sa isang flat na nagkakahalaga ng 300,000 pound o 21.1 million Philippine pesos sa Fulham. Ikalawang pwesto, Asia. Si Asia ay 100 taong gulang na babaeng bulag mula sa Jeddah. Isipin niyo, buong buhay niya na malimos siya sa kalsada habang suot ang kanyang sira-sirang damit. Marami ang naawa at nagbigay ng pera sa kanya. Pero nang siya ay pumanaw, nalaman na siya pala ay may tagong yaman na umabot sa 3 milyong Saudi Riyal o 44.5 million Philippine pesos. Mayroon din siyang alahas na nagkakahalaga ng 226,000 dolyar o 12.5 million Philippine pesos at 4 na gusali sa Al-Balad District ng Jeddah. Ang lahat ng kanyang yaman ay iniwan niya sa mga kakilala niyang pulubi. Ikatlong pwesto, Sambhaji Kalle. Si Sambhaji Kalle ay isang pulubi sa Mumbai na namamalimos kasama ang kanyang pamilya. Sa isang araw ng pagmamakaawa, nakakakuha sila ng 1,000 rupees o 683 Philippine pesos at nakapag-ipon ng 40,000 rupees o 27,320 Philippine pesos sa bangko. Bukod pa dito, may ilan pa silang investment na nakatabi. Sa dulo ng araw, umuuwi sila sa kanilang flat sa Virar o sa isa sa kanilang 2 bahay sa Solapur. Ika-4 na pwesto, Krishna Kumar Gita. Si Krishna Kumar Gita ay isa ring pulubi mula Mumbai. Araw-araw siyang namamalimos sa kanyang paboritong lugar sa CP Tank. Nag-aayos siya ng kanyang sarili na parang dukha. Pero ang totoo, mas malaki pa ang kita niya kumpara sa mga nagbibigay sa kanya. Sa isang araw, nakakabuo siya ng 1,500 rupees o 1,025 Philippine pesos bago umuwi sa kanyang flat sa Nalasopara. Ika-5 pwesto, Erwin Corey. Si Erwin Corey ay isang 77 taong gulang na lalaki mula New York City. Mahigit 17 taon na siyang namamalimos sa 35th Street sa Manhattan. Pero ang kakaiba sa kanya, lahat ng nakokolekta niyang pera ay ibinibigay niya sa isang charity sa Cuba para sa mga batang nangangailangan ng medical supplies. Siya mismo ay nakatira sa isang bahay na nagkakahalaga ng 3,500,000 dolyar o 196.7 million Philippine pesos sa East Midtown. Ika-6 na pwesto, Laxmi Das. Si Laxmi Das ay namalimos sa loob ng 44 na taon malapit sa isang busy road junction sa Northern Calcutta. Nagsimula siyang magpanlimos noong 16 na taong gulang siya at halos hindi siya gumastos para sa sarili niya. Nang siya ay 60 taon, nagdeposito siya sa bangko ng 200 pounds o 14,050 Philippine pesos ng mga barya na nagmula sa 4 na balde na kanyang naipon. Ika-7 pwesto, isang hindi kilalang lalaki. Isang lalaki na hindi pinangalanan ang nakuhanan ng larawan kasama ang kanyang anak na babae habang namamalimos. Sila'y tila marumi at suot-suot ang sira-sirang damit. Ngunit kung titingnan ninyo ng mabuti, may susi siya sa kanyang bulsa na tila para sa isang Mercedes. Ika-8 pwesto, Will Anderson. Si Will Anderson ay isang 43 taong gulang na dating stagehand mula New York City. Araw-araw siyang namamalimos kasama ang kanyang siyam na taong gulang na aso na si Rizzo.
Ang paborito niyang mga lugar ay malapit sa Grand Central Terminal at sa East 42nd Street sa pagitan ng Vanderbilt at Madison Avenue. Ayon sa kanya, nakakabuo siya ng $200 kada oras o 11,250 Philippine pesos, isang malaking halaga para sa isang taong wala namang ginagawa buong araw. Ikasiyam na pwesto. Gary Thompson. Si Gary Thompson ay orihinal na taga-Texas pero ngayon ay nasa Lexington, Kentucky. Ginagamit niya ang kanyang wheelchair dahil sinasabi niyang hirap siyang maglakad at kumilos. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, nagpapanggap lamang siyang may kapansanan upang makapanglimos. Umaabot sa $100,000 o 5.6 million Philippine pesos kada taon ang kita niya mula sa pamamalimos. Ikasampung pwesto. Masu. Si Masu ay isang pulubi mula India. Tuwing umaga, sumasakay siya ng auto rickshaw papunta sa kanyang paboritong lugar para mamalimos. Kapag narating na niya ang lugar, nagpapalit siya ng damit at nagbababad sa kalye ng 8 hanggang 10 oras bawat araw. Ayon sa kanya, kumikita siya ng 1,500 rupees o 1,025 Philippine pesos bawat araw at siya ay isa ng milyonaryo. Hindi alam ng mga nagbibigay sa kanya na mas malaki pa ang net worth niya kumpara sa kanila. Napakaganda ng mga kwento nila, di ba? Hindi lahat ng nasa kalsada ay talagang mahirap. Sa kanilang diskarte at tiyaga, nakakapag-ipon sila ng yaman na hindi natin inaakala. Kaya naman, huwag kalimutang mag-follow para sa mas marami pang nakakagulat at kakaibang kwento. Salamat sa panonood.